Reaction ko to kay Willie Revillame na mayroong interview si Boy Abunda tungkol ho sa kanyang pagtakbo ng senador. Although mga interview nung nakaraang buwan pa to siya, nakaraang taon, mayroon siya mga interview noon at ito yung huling interview niya kay Boy Abunda. Kung ano talaga yung kanyang plano sa pagtakbo ng senador. Kung sakali man siya ay manalo, anong gagawin niya bilang isang senador sa pag nananalo siya. Siyempre, pag nanalo, kasi ito yung interview dati ni si Gretchen Ho na wala pa siyang balak kung anong gagawin niya sa Senado kasi di pa daw siya nanalo eh. So ano po ang solusyon doon? Kami bilang senador, ano po yung Hindi pa nga ako senador eh. na bill? Hindi ko sakaling kayo po ay manalo. Ay, yun ang pag-uusapan. Huwag niyo ba ako madaliin? Sandali, kapapile ko lang eh. Huwag niyo ako madaliin sa buhay Hindi, naman okay. So pag-iikot nyo na lang po. So ito na ngayon, meron na siyang ito yung pinaka-latest niyang na sinabi kay Boy Abunda. Ang hirap lang talaga ni Willie Revillame. Hindi siya politiko pa, pero yung mga sinasabi niya dito ay trapo na. Mga traditional politician na. At ang mahirap sa kanya ay ginawa niyang puhunan ang mga mahihirap. Yun nga na, okay, so kailangan magpasa siya ng batas na para sa mga mahihirap, para sa mga matatanda, libre gamot, libre opera. Although napakaganda yun na naplano niya, pero wag mo naman gamitin yung sobrang hirap, Willie Revillame. Huwag ka naman plastic. Kasi hindi ka pa nga senador, hindi ka pa politician, pero yung mga sinasabi mo na yan sa interview na to ay sobra ka ng trapo. Traditional politician ka na. First time mo palang kumandidato ng senador, ganyan na yung mga pinupuhunan mo yung mga mahihirap. Lahat ba namang kandidato sa kung anong posisyon ang pwede takbuhan, kaya agad-agad ang gawang puhunan ang mga mahihirap. Ito yung video na interview ni Boy Abunda at kayo na rin humusga nitong napaka-plastic na tao. Ano ang alam mo sa pagiging mahirap? Naghirap ka ba? Doon ako galing. Maipapangako mo ba na hindi ka magnanakaw? Bakit ako magnanakaw? Bakit kami maniniwala kay Willie Revillame? Willie, maraming salamat sa pagkakataong ito. Diretsang tanong, ano ba talagang baon mo sa Senado? Gagawa ako ng batas para sa mahirap. Gagawa ako ng kabutihan para sa mga nangangailangan nating kapuspalad ng mga kababayan. Makatulong sa ating mga kababayang hikahos ang buhay. Yun ang baon ko. Puro kabutihan at walang iniisip na mag-isa, magnakaw at mali ang gagawin. Yan ang baon ko sa Senado. Ano ang nasa isipan mo na ihahain mo pag ikay nahalal bilang senador? So ngayon ang kailangan natin, una is, of course, yung health. Dapat yan pinopondohan ng gobyerno natin. Dapat sana ang senior citizen nabibigyan ng libreng gamot, libreng operasyon. Kasi wala naman talagang perang mahihirap. Anong dapat natin gawin para mabigay magandang buhay, trabaho sa bawat Pilipinong pamilya? Para yung mga anak, mabigyan ng magandang kinabukasan. Ako basic kalusugan, trabaho sa pamilya at edukasyon. Marami ang nagsasabi na pag pumasok ka sa politika, ang bilis mo yumaman. Sila'y gumagawa nun. Sana nakakatulog sila ng mahimbing. Kasi ako nakakatulog ako ng mahimbing na wala akong kinakatakutan. Hindi ko sila nanakawan at hindi ako ganyang klaseng tao. Paano mo narating ang narating mo? Sa tamang paraan, sa legal, sa aking talento. Willie, maraming salamat. Maraming salamat dahil binagalooban mo ako ng panahon. Tito Boy, ikaw na. Hindi, Willie. Ikaw na. Ano talaga siya? Ang plano talaga niya ay para sa mga mahihirap, di ba? Nabanggit ko na, gawin daw niya yung libreng gamot, libreng opera, kasi ang daming lalo sa mga matatanda. At napaka-plastic mo. Ito may isang video na napanood ko na galing sa Reels sa Facebook. Nangampanya. Naasar, namigay ng jacket, naasar, may pinalpal siya doon na tao na nag-aabang sa kanyang motorcade. Hindi ko alam kung saan banda to. Yan ba yung magiging public servant? Ipasok ko muna yung video at tapusin natin ito mamaya ang ating mga nakikita sa kanya.
Viral ang videong ito ni Willie Revillame na tila nag-attitude, galit at mainit ang ulo habang namimigay ng jacket sa mga tao para sa kanyang kampanya sa pagkasenador sa darating na eleksyon. Iboboto niyo ba siya? Kung totoo kang public servant ang gusto mo, huwag mong idaan lang sa sa TV. Yung kunyari mabait ka, pag on-cam ka, sobrang bait mo. Para sa mga mahihirap, yung dumaan ka sa ano na yan, yung motorcade na yan, mahihirap yun, sigurado niyaanan mo nun. Bakit mo ginaganon-ganon sa kamay mo? Galit ang itsura mo. Talagang napipikon ka sa mga tao. Yan ba yung gusto na magiging senador? Kampanya pa yan ha. Doon mo nakita ang ugali ni Willie Revillame na napaka-plastic. Okay lang pag naka-on-cam ka. At ang nung sabi mo, tulungan mo ang mga mahihirap. Yung programa mo, alam mo ba kung ilang palit ka ng co-host dyan? Tinatanggal mo yung mga tao dyan. Kasi, lalo pag may nagkawa problema dyan, tinatanggal mo yung mga kasamahan mo dyan. Pinapagalitan mo nga sila on air. Ang plastic mo, Willie. Dati nagawa ko nito siya ng video na napaka-plastic niya. Yung mga co-host niya, talagang binungangaan niya on cam, on air. Tapos ito ngayon, yan ang gusto mo na magserbisyo ka sa mga tao. Alam mo, hindi ka pa nga politiko, pero ganyan ang ugali mo, plastic ka, sinungaling ka. Huwag mong gawin puhunan ang mga mahirap, Willie Revillame. Kung tumakbo ka, kung anong gusto mo, yun ang plataforma mo, pero mga mahihirap, yan ang gagawin mo. Lahat kayong mga kandidato ngayon, puro nga mahihirap ang pinupuhunan. Bakit ang Pilipinas patuloy pa rin naghihirap? Ang daming mahihirap. Bawat politician, lokal man yan, national man yan, mahihirap ang gustong tulungan. Bakit ngayon, hanggang ngayon, mahihirap ang mga Pilipino pa din? Makakreate ka ng mga trabaho saan? Yung nagtatrabaho nga sa programa mo, ikaw mismo nagtanggal sa kanila. Tapos ngayon, sabihin mo, mag-create ka ng mga trabaho para sa mga taong Pilipino? Ano ba naman to? Mga klaseng politician ngayon? Huwag mong gawin nga yung mga mahihirap na ipuhunan mo para manalo ka. Dati, ang dami-dami mong pinangalanan ng mga tao para lang maano ka sa yung kandidatura ngayon. Ito yung video mo na lumabas ngayon na nangampanya ka na ginanyo. Bastos yun ha. Kung matino kang tao doon, bakit mo pinalpal yung kamay? Walang hiya ka. Ang sabihin ko sa iyo, pag may nanood dito yung mga pro Willie Revillame, sabihin ko sa ano nito, Willie Revillame na to, yung ano nyo. Pakitang tao lang yan. Hindi yan totoong magiging serbisyong sa mga tao talaga. Naka-on-cam yan eh. Yung mga programa niya. At bakit yung programa niya hindi nagtatagal din sa bawat saan network siya nagtatrabaho? Dumaan niya sa ABS-CBN, GMA7, TV5. Hindi nagtatagal ang mga programa nito. Dahil sa ugali niya, hindi maganda talaga. Pero pag naka-on-cam, nako! Ang ganda ni Willie Revillame, matulungin. Ito pera, ito jacket. Huwag mong gawin mga ganyan pa-jacket-jacket ka sa mga tao kasi ang mga tao hindi yan makukuha sa mga jacket. Kung totoo talagang tao na magsiservisyo talaga, hindi yan idaan sa hindi yan idaan sa mga ganyan na plataforma mo mga mahihirap. Kandidato ka na lang kung anong mo, sige, ganito gagawin namin. Ganito gagawin ko. Pag hindi natin mag-promise kasi mahirap mag-promise. Ganun ang totoong politician. Kagaya ngayon, karamihan sa mga ganyan nga mahihirap pa din. Ay nako, Diyos ko po naman. Huwag niyong, ang mga mahihirap ngayon, ginawa niyong puhunan para manalo kayo sa eleksyon. Tapos ang mga mahihirap, doon pa rin sila. Paano makaahon ang mahihirap, Aber? Tanungin ko kayo. Pag yan ang mga mahihirap, makaahon yan. Di anong gagawin niyo? Wala na kayong magiging puhunan. Pag nagkakandidato kayo ulit. Kasi nakaahon na sa kahirapan niya mga yan eh. Kaya hindi talaga kayo
seryoso sa inyong pagtulong sa mga mahihirap kasi hanggang ngayon andyan pa rin yung mga mahihirap. Tanggalin yung mga mahihirap kung saan na naman ang ano nyo, yung gusto nyo tulungan. Kasi ang mga mahirap, madali lang talagang gawing puhunan yan eh. Maprobinsya man yan, masyudad man yan, ay nako, mga politician. Ay, para sa mahirap, pag ako manalo, ganito, ganito. Pag nanalo na, ang mga mahirap hindi na naalala. Kasi, sariling interest lang ho ang inyong gusto dyan. Kung totoo talagang para kayo sa mga mahirap, mula pa noon pang mga kandidato, presidente man yan, senador, hindi naman nawala ang mahirap sa Pilipinas. Patuloy pa rin tayo naghihirap. Bakit ang Pilipinas natin ngayon lubog sa utang? Itong huli lang, kanina nakita ko nabasa ko grabe ang laki ng utang sa Pilipinas. Bakit tayo nangungutang? Kung tuwing eleksyon na lang, every 3 years meron tayong eleksyon, pero puro mahirap ang puhunan. Bakit hanggang ngayon ang mga mahirap nandyan pa din sa paligid natin? Umikot tayo kung saan man, hindi lang sa Metro Manila, kung iikot tayo. Mag-ikot tayo sa mga ano dyan, sa mga kalsada, may natutulog na mga tao dyan sa gilid-gilid, na sa kanto, sa mga kalye, sa mga bangketa natutulog. Wala nga iba dyan, mga bahay. Bakit hanggang ngayon ilang taon na yan sila dyan? Huwag mo sabihin na yun na nandyan. Isang buwan lang yan, isang linggo. Taon na sila dyan. Sa mga bangketa. Taon na sila dyan sa mga sa Sinter Island na dyan nanirahan. Kung yung mga sinasabi kong wala akong rason ito, di sabihin nyo kung sinungaling ako, mag-ikot kayo. Ito lang noong nakarang taon, sumakay kami ng ng busway. Diyan sa may Sinter Island ng pagkalagpas ng Pasay Rotunda, mayroon ang daming tao diyan nakatira. At ang kakaawa pa, walang CR Nakikita ko mismo nandoon lang sa punong kahoy doon naku naman, so kawawa naman itong mga to. Tapos pagkadating ng eleksyon, ito sila ang ginawang puhunan, pero hanggang ngayon nandyan sila nakatira. Taon na sila nandyan. Tapos yung ganyan, para sa mga mahirap, libreng gamot. Hanggang ngayon, di ramdam yan sa mga mahirap. Yung puro pangako na lang talaga sa nasa gobyerno na. Ano-ano na lang pautot pagdating ng eleksyon, pero walang nangyayari sa Pilipinas. Puro pa rin baon sa kahirapan. Kasi sinadya nyo yan. Kasi pag mawala ang mahihirap, wala na ang boboto sa inyo. Sinong boboto sa inyo pag yung nakaahon sa kahirapan? Na nakakaintindi na yan sa kanyang sitwasyon. Hindi na siya matulungan eh. Kaya Willie Revillame, huwag mong gawing dakdak para sa mga mahihirap kasi nakikita na yung ugali mo kung ano ka. Che!